Good morning guys! It's our day 3 here at Red Deer Campground. Dito pa rin tayo sa Prince Albert National Park. And so, ngayon, ang gagawin natin is magpe-prepare ng breakfast. Hindi namin talaga sinadya na bumangon ng maaga kasi wala naman kaming itinerary today, kundi mag-breakfast, tapos magsiswimming, and then mamayang hapon iikot dito sa may main beach kasi marami mga stores and cafes and restaurant dyan. So titignan natin kung anong mapupuntahan natin dyan. So ito pala, tignan ninyo yung campground kasi marami na rin nag-aalisan. Na yung mga tao dito, wala na yung mga tao dito. Nang dumating kami, merong 1, 2, umalis na yung 2. Tapos, ayan, tapos dito sa likod, holiday pa rin ngayon, pero marami na ang nagliligpit. Kasi, diba? Marami na nagliligpit ng paalis na. Siguro yung mga tao, yun, napaalis na rin sila, oh. Ayun. Marami na sigurong tao ngayon sa beach. Ayan, kagabi, tumingin ako, tinignan ko kung ano, pero hindi man ako lumabas kasi natakot ako, puro, stars na nakita ko, akala ko makita ko aurora. Pero hindi masyado. Ayan, so set up tayo ng malulutuin dito. Yan. Tingnan natin si Honey, nagluluto ng bacon. Punta yata sila sa beach for breakfast. May dala silang mga silya nila. Maglalakad sila papunta sa beach. Okay, so nagluluto kami dito nagsasaing kami ng kanin. Kasi sa ibabaw ng aming sinaing na kanin, meron kaming steamed beans na aming kakainin mamaya kasi hinarvest ko siya sa aking garden. Tapos ito, nagagawa na naman si Mike ng kape. So, sa labas, ituloy natin yung pagluluto natin dito. Nakaluto na ako ng egg and bacon. So, ngayon, magsasangag naman tayo. Alright, ayan. Ito lang yung sasangag natin. Ito yan. Okay. Guys, ganito ang ginagawa ko. Pag may bahaw ako, tapos gusto ko siyang isangag. So, para ito, hindi to kakapit sa kawali ko. Lalo na kung ang ginagamit kong kawali ay aluminum at wala akong non-stick pan. Ima-microwave ko muna to itong rice na to ng mga 2 minutes para mainit siya. So, pag mainit na yung rice, and tapos kahit mainit na rin yung aking kawali, hindi nakakapit yung rice sa pan. Tingnan niyo. Dito, it's not gonna work kasi ito ay non-stick pan. So, lagay ako ng konting mantika. Tapos ayan, sangit natin ito. Maliit ang aking kawali. Hindi ko marami pala yung rice. Akala ko konti lang yung rice. Siksik pala yung bowl. So ayan, sasangag natin ito ng ganyan. Tapos garlic powder na lang. Kasi yung real garlic sinikmura ako kaya ito na lang gagamitin ko. Share ko lang guys yung washroom dito sa Federal, kaya maganda mag-camp dito kasi it's always maintained. Ayan, no? Ilang beses nila itong nililinis isang araw. So, kalilinis lang today. Kaya maganda talaga dito mag-camping. Maintained guys yung mga banyo dito, yung washrooms and toilets dito sa National Park. So, in a day, siguro at least 3 times nila nililinis yung mga yung facilities. Kaya lalo na nung mag-COVID, I think it's more than that pa nga
Pero before, talaga merong morning, afternoon. Morning, mid, afternoon, tapos mid, bago maggabi. Tapos yan, ngayon, nilinis nila ulit, kalilinis lang. Pati yung labas nililinis din. Tapos, fully stock lagi yung mga paper towel or toilet paper. Unlike sa provincial at saka sa private, nako, yung last na pinuntahan namin na campground, well, fully stock naman yung kanilang toilet paper and paper towel, kaya lang yung door naman ng toilet sira naman, so kailangan mo talaga ng kasama pagkagamit ka to hold the door for you. So eto na, nagre-ready na kami. Honey, halika na, paalis na kami, punta na kami sa lake. Maglalakad na lang daw kami, and sabi ni Mike mag-swimming na lang. We're not gonna bring the paddle board, so we'll just bring 2 chairs para may maupuan doon. Alright, tayo na sa lake. Maglalakad lang po tayo, and suot ko yung aking pang swimming na salamin. Ayan o, meron pang may bow yung salamin kasi baka masira yung isa kong salamin pag nilublob sa tubig. Ito tamsak panlublob sa tubig. Ano? Okay, meron daw bagong dating. Misa kasi ito si Mike, pag nagsasalita, he's murmuring. So hindi ko marinig yung sinasabi niya. Yeah, you were. Kaya hindi ko narinig yung sinasabi niya. Medyo may ano pa naman yung tenga ko. Hindi ko narinig yung sinasabi. Pag siya naman, ako naman nagsalita. Sabi niya, ha? Ano? Sumisigaw na nga. Ako lakas-lakas na nga ng boses ko. Sabi mo na lang, I'm aggressive, I'm deaf. Gagi. Tapos aanohin pa niya. Pagtapos i-deny pa niya na okay, halimbawa, meron akong wag dyan. Halimbawa, meron akong hindi sinabi. Tapos sasabihin niya, sinabi ko daw. Ano siya, may naririnig din siya na bagay-bagay sa tenga niya . So, ito na guys, tignan niyo yung aming nilalakaran. Naglakad na tayo dito kahapon . So, dito tayo ulit maglalakad. Diba kahapon kahapon ng hapon yun, right? Naglakad tayo dito. Ayun. Gusto mo ba doon? Diretso doon? Like din ang bagsak niyan . O doon sa isa na lang. Doon sa isa? Okay. So, kung gusto lang maganda dito siguro yung ang daming aso naman. Ayoko dyan. Ang tapang ng aso. Tawid na ako. Ayoko yung mga ganyang aso, yung nagtatahulan, nakakatakot. Mamaya biglang manghabol yan . Hindi mang tumatahol ng ganyan si Chloe. So yun nga pala sinasabi ko guys, kung next time pag maramihan kayo kung grupo, tapos kung wala naman yung ibang trailer camping tent lang, mas maganda siguro kung maghahanap ng, ewan ko lang kung magkano ang Airbnb dito. For sure marami ditong parentahan, at hindi ko lang din alam kung ilan allowed capacity ng sa mga Airbnb, sa mga cabins or rental houses. Pero kung gusto naman ng tenting, again, sabi ko nga doon sa pinagpuntahan namin, yung pinag-campingan namin sa Red Deer Campground, pwede doon mag tenting, pero kailangan may kasamang trailer. So, 1 tent, 1 trailer. Ano siya? Well maintained. Tapos, sa iba naman, kung gusto naman kung walang may kasamang trailer, tent lang. Ang gaganda ng mga bahay dito. Yung mga vacation houses. Kung tent lang, doon sa may Beaver Glen. Kaya lang masyadong mapuno doon. At saka
Mas sikip. Feeling ko madaming lamok dun. At saka mas ano ang bear dun. Mas puntahan ng bear. At saka ng mga hayop. Ayan, maganda tong spot na to. Dinala ko yung aking ano duyan. So, hindi ko alam kung meron pa mapaglalagyan ng duyan. Parang wala naman. Ang ganda along the lake shore. Yung mga bahay. Yan, dito tayo pupwesto. O diba ang ganda kasi walang hindi maaraw. Pwede pa nga doon, kaso ewan ko kung pwede doon, kaya lang may mga branches. Okay dito guys. Pwede pala dito mamaya, tignan natin, mag stargazing tayo, dito tayo pupwesto. Honey, pwede na nating hakutin yung ating paddleboat. Eh di ikaw mag-swim, ako magpapaddle. Ang clear diba ng water, oh. Yung aso doon oh, malamig ang tubig. Talaga malamig sa portion na to kasi makanlong ang malilim. Oh, nakita nyo ba yung mga isda? Ang daming isda, oh. Makanlong dito kaya medyo may kalamigan ng tubig. Ayan, oh, may mga isda. Haha, malamig po ang tubig. Woohoo! Ayan. Ay, ang lamig. Ang daming isda. Ayan, nakikita ba ninyo yung mga isda? Oh, ang dami. Oh, may butete. Joke. Ang daming isda. Ay, ang lamig ng tubig. Pero mainit yung araw sa likod ko. Malamig yung tubig, mainit yung araw sa likod ko. Ayan. Maganda mag-paddleboard ngayon. Kasi calm yung water. Unlike kahapon. Ayan na si Mike. Ang daming isda, honey. Ang daming isda. Doon kami kagabi. Yung may, anong tawag doon? Yung mahaba nilalakaran. Dock, pier, whatever. Yung doon, no? Doon kami nag-stargazing kagabi. Ayan. Oh. So, babad tayo dito. Ang lapit lang. Siguro mga 2-minute walk lang kami dito. Pero kung doon kami pupunta, kung doon sa mga maraming tao doon, mahaba-habang lakad yan. Pero okay na rin dito. Lamig ba? Malamig ba? Isang lublob mo, tanggal yan. Sakto, tapos yun. Hindi ka naglagay ng sunblock sa katawan, tsaka sa face. Ito si Honey, hindi siya naniniwala sa mga sunblock Pero mga 5 years from now, tamo, mag-aano yan sa akin. Sabihin niya bakit di ko siya nilalagyan ng sunblock. Ayan o, ang daming isda oh. So mamaya na ulit, lulublob tayo sa water. Bakit hindi ka pa lumublob? Malamig, miyakon. Lali. Ako nga kanina, nag-dip na ako. Konti. Ito na nga, nagaganto-ganto na nga ako. Wala, hindi yan Patay. Kasi dapat magdidip ka na. Ayan o. Dali, bisa mo. Buong katawan. Alamig pa. Ang dali lang. Ganyan talaga ang umpisa. Tama ko. Ay, ikaw naman. Ko to. Hindi. Mababawasan ng lamig. Hindi yan mababawasan. Same temperature. Itutulak kita eh. Hindi Bilisan mo. Yung paa ko hindi na malamig. Yung paa at saka yung binti ko hindi na malamig.
Dali. Kaya nga nagaganito, ganito na. In 5, 4, 3, 2, 1. Ano? Okay na. Ano mo? Ikot mo doon. Oh, ayan na. Oh. Ha, ha, ha. Dito pala, pag lumublob ka dito sa umaga, tapos nagbo-voice lesson ka, gaganda boses mo dito eh. Ha, ha, ha. Do, re, mi, fa, so. Diba ganun yung ginagawa kay Regine Velasquez? Nilulublob sa drum. O dito, di mo na kailangang lublubin sa drum. Sa lake, o malamig yung tubig. O di kakanta ka dito ng ha 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 he 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 hi 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 mo 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 mi 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 do re mi fa sol la ti do. Kagandahan ng may camping chair. Ayan, nilagay namin sa may water para nakalublob pa rin kami sa tubig. Ayan o. Anong masasabi mo, boss? Awesome. Anong awesome? Anong awesome? Pero ikot tayo kasi nasa tapat tayo ng araw eh. Dito hindi masyadong maaraw. Okay lang yung ganito. Ayoko yung may araw sa mukha. Ayan. It's past 3 p.m. and we are still here and having fun. Masarap kasi nakalublob dito sa water, or nakaupo kami dito. So ang ginawa namin, itong aming camping chair, nandito sa water, tapos nakaupo lang kami mag-asawa dito. Ayan, nagmamarites kaming dalawa. So kung sino-sino na napag-usapan namin, marites namin. Enjoy naman. Hindi naman namin masyadong ramdam yung init kasi refreshing yung water. Tapos marami na, kanina wala pa masyadong tao dito, kami pa lang. Ngayon na, ang dami na naghilera hanggang dun sa dulo. Tapos ilang speedboat and boat na rin ang dumaan dito. Tapos nagpa-paddle boarding. Ayan. Alright guys, so after 4 hours, over 4 hours, aahon na rin kami dito sa lake. Ang sarap, hindi namin namalayan na naka-4 na oras na pala kami dito sa nagbabad dito sa lake. Nilagay lang naman namin yung aming camping chair, tapos nakalublob yung katawan namin dun sa water. So, hindi namin namalayan, over 4 hours na pala kami doon. So ayan, balik na kami. Ay, baka malaglag yung hindi kaya malaglag yan. 4 na oras na pala kami. Babalik na kami sa site. Ay, balik na kami sa site, mag-shower, tapos punta kami sa main street. Ikot kami doon. Pasukin namin yung mga shops. Kasi kahapon pala, namasyal kami doon, hindi namin na pansin, meron pala ding mga shops doon sa sumunod na, kumbaga sa likod, kasi doon lang kami sa main street naglakad. Hindi namin na pansin yung likod ng main street. That was the main street. Sa harap ng visitor center. Hindi tayo hindi nga tayo dumiretso pa ng lakad doon. Kaya tignan natin, tapos tignan natin kung anong mga anik-anik na meron, kasi maraming mga shops doon eh. Ang bango naman. Ang dami kasi mga halaman dito. Ang kaganda ng mga bahay. Tingnan nyo guys. Diba? Ang daming magagandang cabin or vacation house. Ayun ang ganda doon At saka ito si Lola kanina. Ay, honey, ibang Lola na yan. Kanina yung Lola na nakita ko, hindi yan mas matanda dyan. So, malapit lang from dun sa may lake, dun sa campground. Siguro mga 2-3 minutes walk lang kami. Tapos ayun, etong si honey ko, isa pa to yata tatakbong counselor dito. Lahat pinabati. Maliliit lang yung yung mga
bahay nila. Pero lapit lang sa lake. Tapos halos lahat yata ng mga bahay dito may mga boat. Pagtawid dito, campground na. Next year talaga mag-book ako dito ng ilang gabi ulit. Red Deer, meron na akong napiling site number na sana makuha ko next year. Hindi kasi ako makatsyempo kasi iba na kasi yung booking system, reservation system dito sa Parks Canada. Naging lottery style. And then so I get log in ng maaga. Tapos yung queuing system, inaabutin ako ng ang tagal. So by the time na ako na yung chance ko na, turn ko na, nawala na, ubos na yung spot na maganda. Tsaka yung mga power or yung mga service, nawala na, ubos na. Ang ganda, ang cute ng bahay na yun, no? May red chair sa harap. Parang naghalo siya ng yung mga log houses sa Baguio. Yan. Ito. Lakarin lang to. Diretso lang to doon sa aming campsite. Tapos, katabi lang yung building na brown building. That's the washroom, shower, restroom. Ay, ito, andito pa pala si na Lola, yung may dalawang aso. So, ayan guys, mag-change lang muna kami. And then, we'll go to the main street. Alright, ito si Mike, magde-deflate daw muna siya ng paddleboard bago siya maligo. Hindi na namin ito ginamit kasi naupo lang kami dun sa camping chair sa may tapos nagbabad sa tubig. Mabilis lang naman to. Talaga nagpahangin ka pa dyan. Pinahangin mo pa sarili mo dyan. Ayan. Pagkatapos niya nito, umalis na yung kapitbahay namin dito nung ilang araw din sila dyan. Pero marami pa. Siguro itong mga natitira na dito, mga retirees na itong mga to. Karamihan sa kanila. Ayan. Sige. Pagka na-deflate yan, tapos ilalagay na lang doon sa loob ng bag. Ngayon naman, mag-drive around tayo along dito sa Scenic Road, dito sa Waskesiu Lake, and still here sa Prince Albert National Park. Tignan din natin yung mga bahay at saka iba pang mga accommodations meron dito. Ino-offer nila sa mga visitors at kung ano pang facilities meron sila.
Okay guys, so dito tayo sa Main Street, dito sa Waskishu resort or lake or grounds. Hindi ko kasi alam kung anong tamang terminology, pero anyways yan, dito tayo. Eto, makikita nyo yung ano ba tawag dyan, yung lugar, recreation center. So recreation center siguro ang tawag doon. Tapos itong mga restaurants, kainan natin. Yeah, kasi close dahil ano, long weekends. So ito ay restaurant. Tapos ito, malaking may playground. Playground siya, honey. May chess there, oh, 'di ba? Yeah. Tapos tapos yun ay basketball court. Tapos parang may tennis court. This is a recreation center. May mini golf nga din daw eh. Ayun no, may mini golf doon. Tapos may restaurant sila dito. Itong Pietro. Kaso close. And then let's go to ito Pietro the restaurant close. Baka mamaya mag-open yan kasi alangan kagaya nung 5 o'clock ang open ng restaurant. So mini golf. And then across yung kanina, yung yeah, 5 PM na mag-open. Yung ano, 'di ba? Ayun yung information center. Right? Kasi yan. Karamihan ng mga tingnan natin tong quality since 1987. This is store. Limits. Shirt. So nothing interesting sa'yo. Hindi naman mga type mo yung mga ganitong mga damit. Okay, lakad tayo. So, most of the stores here mag-open ng alas 5 and it's 5 to 5. Across the street yung welcome to the Shock Tent. Ayan no, Heritage Museum. Ito mag-open na rin to. Kailangan nga magbubukas. Meron nga dito sinihan no. Ayan no, Real Rave International Film Festival Cinema 2. Tignan natin kung anong palabas. Tignan natin ito, sinihan na to. Film Festival. Baka mga common lang to yung mga shows. September 6 to 8. Mga old movies. Ayan o. Mga Blu-ray visual selections. Now playing 2 o'clock or 7. Depende sa movie. Tapos sa kabila, dito muna tayong side na to. Ayan, may tapos paikot ng ganon. Okay, so ito sale 50% off, open. Tingnan natin anong meron dyan. Mga anik-anik damit din ba? Ito ice cream man, the scoops and s'mores. Ito ay, ano naman to? The Happy Camper. Tapos ito on the post, I think ano to? Ano ba to? Hindi naman to Canada Post. Ano ba to? Kasi may close. Hindi naman yung kainan. Kainan ba yan? O tindahan? No, kainan. Kainan? Oh, restaurant. Pub. Ganyan no? Kasi may lamesa. Tapos ito, gallery. All in the Wild Gallery. Mga paintings. Christmas is September event. Oh.
long and short term suite rentals, mga painting. Tapos ito Asian Village open today at 5 p.m. Asian Station. Ano naman yung Asian Station? Tignan natin nga. Open at 5 p.m. Hindi, tignan lang natin kung anong meron doon sa pintuan natin. Nakikita mo ba yung squirrel na yan? Ayan o. Ayan o, nasa kain ng squirrel. Ayoko dyan. Baka mamaya biglang tumalon yan eh. Ayan. Hindi na kain niya. Kaya nga. Ayan. Ayan mga ano. Marami ditong mga ano din. Ano, yung mga parentahan yan. The suites at Waskesiu office. Ayan o. Parang hotels, large. The Wharf. Ayan. Marami pala ditong accommodation eh. Rental accommodation, no? O may liquor store. Self-serve dog wash now open. So, kung may aso ka, self-serve dog wash now open. Hindi may liguan yung aso mo. Check in at Mackenzie Inn, The Wharf. So, ito din kung gusto mo ng ano. Yan o, may liquor store. Tapos wala naman umiinom, hindi naman nainom itong si Mike. Meron ding ano, fresh hair, yung anong tawag doon? Salon. Tapos ano yung twin core? Chin core. Ano yung chin core? Tapos may salon. Mackenzie Inn. Ayun, another ano na naman siya. Ito, RCMP. Ito pala opisina ng RCMP. May RCMP pala dito. So, ano to? Town? Yung Waskesiu? Hamlet. May police station ba ang Hamlet? Where are we going? That way? Ayan. Ito naman ang mga restaurants dito along Lakeview Road. So, tingnan natin yung pagkain dito. Right. Kagabi nung nagdaan kami dito, ang dami ring tao dito eh. Sa taas. Mas maganda rin siguro dito sa ano. Kumain dyan sa gabi. Tapos kita mo yung lake. Pero late na rin sila nagsasara kasi bumalik tayo dito. Natapos tayo mga 10:30. Ang dami pang tao. Tignan natin to ay Prince Albert Park Nature Center. It's closed. Pero closed sila pero tignan natin kung anong meron sa paligid. Lalo na yan. Bukas siguro open na to. Kasi Tuesday. Ayan, bahay. Oh. Nature Center. So, they will never know the beauty of its place. See the seasons change, enjoy nature. Yan. Sayang, close to ngayon. Sana na, kita sana natin kung anong meron sa loob. Itong bahay na to. Pero baka info center or in place. Yan.
terrace gardens. Yung ibang mga infrastructures dito, mga matatagal na, luma na, pero well maintained. Ayan. Ayan si Honey nakaupo dun. Okay ka dyan. Pasok tayo dito sa Okay, we got our table, and so we'll follow him to the table, and we are seated right here. Okay, we got our appetizer. It's the calamari. So yung calamari nila parang hindi mukhang appealing, pero we'll see. Tingnan natin yung lasa kung okay naman. And here comes our food. So ito yung kanilang special, yung pasta nila with garlic bread. And kay Mike naman yung beef dip. Kaso wala pa yung dip. Ayan. So titikman natin, try natin kung magugustuhan. Ayan guys, katatapos lang namin mag-dinner. Sa tayo kumain. Pangalan nun? Haywood Inn. Haywood Inn. Ano masasabi mo sa ating kinain? Calamari is good, crispy. Hindi siya crispy but light butter. Very refreshing yung kanyang sauce. Nakapila sila dito? Bakit? Anong meron? Ice cream. Bili tayo. Makipili tayo kasi maraming tao eh. Tignan natin. Ha? Isa lang. Dali. Ayun guys, so pila tayo dito. Kuha tayo ng ice cream. Tapos may na-meet kami yung sabredora doon sa kinainan namin. Filipina. So nagpunta siya dito 3 years ago. And as a student, kasama niya nakarating dito yung kanyang asawa at yung kanyang anak. Tapos nakatira daw sila sa trailer camp? Parang ganun. Tapos half daw nun subsidized ng kumpanya ng ng government or ng pinagtatrabahuhan niya. And then so a year ago nag-PR na siya, na-open na siya sa PR. And nakuha na raw niya yung kanyang father and yung kanyang mother at saka yung dalawa niyang kapatid, no? Parating na raw, nakuha na rin niya. And they are on their way here. So in a year and a half. So a total duration na pagstay niya dito is 3 years. Tapos makakasama niya na lahat yung pamilya niya from the Philippines. So ang bilis ng kanyang proseso dito. So I guess yung depende nga kung saang province nakalocated at mag-apply ng permanent residency. Nagkataon na dito sila at saka siguro nakatulong din yung kanya dito sa lugar dito nga kasi siya naka-station sa Wasikyu town. Bihira ang dito. Sabi niya yung anak niya pumapasok sa school which is 30 minutes away by drive. Tapos yung hospital was like an hour away. So yun ang kanilang buhay dito. So plano siya mag-move sa Edmonton, sabi namin ay contact lang niya kami. Yan, pumila kami ng ice cream. Bumili kami ng ice cream. Akala ko mas cheaper yung ice cream dun sa pinuntahan namin kasi yung float nila is cheaper ng $1 compared dun sa pinuntahan namin kahapon. It turns out their ice cream is more expensive. This small ice cream, regular cone, is $6 something plus taxes, $6 plus tax, so almost $7. Pero kahapon walang tax yung binayaran ko. Really? Yeah, yung ice cream na yun, 2 scoop was $6, no tax. Baka dahil I paid cash, I don't know. So ayan, this is salted caramel fudge. Di ba dapat food shouldn't be tax? Ewan ko. Pagka ikaw ay sanay na ang tax mo ay 5% lang, parang ang sakit magbayad ng more than 5%.
na taxes. Oh, may bookstore din pala dito, oh. Close. Friends of the Park Bookstore Exhibit, Heritage Museum. Ang dami naman itong Heritage Museum na to. Heritage Museum na naman to eh. Ha? Is it the same one? Oh, same one pala to. Heritage Museum. Ito, Shock Tent. Welcome to the Shock Tent. So anyways, I think this will end our day 3 here at Waskesiu Heritage. No, sorry, Waskesiu National not St. Albert. I always say St. Albert. Prince Albert National Park. So, yan. Sana mamaya lumabas si Aling Aurora kasi lagi daw nalabas dito. Maglalakad kami ni Honey papunta doon sa may lake if ever lumabas. So, yan ngayon. Thank you guys. Tomorrow ulit. Bye!